Hi guys, Milop Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so parang feeling helpless ka na naman dito. And parang may argument na mangyayari or nangyari. Okay. So mag-aaway kayo. Meron kayong hindi pagkakaintindihan na parang hirap ka dito. Okay. And then let's see. We have here the Queen of Wands. Pwedeng ang pag-aawayan ninyo ay isang babae. Okay. At talagang nagluluksa ka dito. Sobrang iyak ka ng iyak or parang durog na durog ka dito. Okay. And then we have here the Three of Wands. So, parang nag-i-struggle ka dito to move out or move forward. Parang gusto mong umalis pero hindi mo magawa. Okay? Yung iba sa inyo, long distance relationship pa kayo. Pero parang ang hirap-hirap pa rin sa inyo na i-let go yung tao na ito. And then we have here the Queen of Coins. Pwedeng kayo pa yung mas may kaya, nagbibigay, ganyan. We have here the Sun. And then we have here the Empress. Okay. So, sa nakikita ko dito, there's a chance na kahit na sabihin natin nag-i-struggle ka to get out of the situation, malaki pa rin yung chance na finally makuha mo yung lakas ng loob mo na mag-move on na at itigilan na kumbaga itong relationship na ito. Parang makukuha mo yung confidence mo. And then, once na nagawa mo yon, pwede kang maging, alam mo yun, from sadness to happiness. Okay, parang total opposite. Umiiyak-iyak ka dito, and then eventually, pag nagawa mong lumayo sa tao na to, everything will become happy and positive. Okay, and then we have here the Empress, and yung personal life mo, career-wise or in other aspects of your life, mas pwede pa na mag-improve ka or parang basta mas level up ka pa. Okay? Kaysa mag-level up ka from your current status. Okay? And then we have here the Six of Coins. So, maaaring mas parang magko-concentrate ka sa career mo or business or pera na sa sobrang nag-level up ka para kang yung nakakapag-provide ka, nakakapagbigay ka sa family mo. Parang sobra-sobra yung blessings na darating sa'yo na sa dami isinishare mo to sa iba. Okay, and then we have here the King of Coins. So talagang King of Coins, Queen of Coins, sobrang yung kapalit, kumbaga, lahat ng paghihirap mo or yung heartache mo na yon, ang kapalit nito, once na makamove on ka, is masasagana, kumbaga, na buhay. Okay, pwedeng mangyari sa inyo yun. And then we have really Ace of Cups. And then, once na na-achieve mo, kumbaga, yung status na to na okay ka na, financially or yung buhay mo na isaayos mo na, saka ka ngayon magkakaroon ng bagong pag-ibig. Okay, Ace of Cups. May darating sa'yo. New love, new relationship. Yeah, Knight of Cups. So,
malaki yung chance na it is water sign or earth sign. Okay, so may paparating sa'yo na bagong pag-ibig, ano. And then, let's see. We have here the Fool, yeah. Definitely. New beginning, new person, new love. Mas stress-free, mas worry-free, ganyan. Yung parang napaka-playful, parang everything is smooth sailing, walang kaproblema, complete opposite from your previous relationship. And since parang naka-move on ka na, wala kang bagahe, kumbaga, nadadalhin sa pagpasok mo dito sa bagong relationship mo na to. Parang everything is clean. Okay, hindi ka papasok sa isang relationship dahil gusto mong makalimot or gusto mong makalimutan yung nakaraan mo, or nalulungkot ka, or kailangan mo ng iba. Hindi ganon. Papasok ka dito sa relationship na ito na malinis, na talagang na-in love ka, at maganda yung intensyon na pinapakita sa'yo nitong tao na to. Hindi ka clingy. Okay? So, for now, ito yung nakakita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Hierophant, the Ace of Coins, new beginning. Oh, parang may magiging lover ka dito. It can be Earth sign and Pisces. Andito rin si Gemini. Okay? So, parang magkakaroon ka dito ng serious relationship with someone na before, parang malabo. Okay? Or siguro hindi mo lubos akalain na magiging kayo nitong tao na ito. Okay? And then let's see. We have here the King of Swords. So, pwede nga amin sa'yo itong tao na to, magiging direct to the point siya, or sasabihin niya sa'yo yung totoong intention niya. Kung dati parang inililihim niya ito, or nakukonfuse ka sa kung ano yung tunay na damdamin niya towards you, maaaring sa susunod na mga araw, magiging straightforward siya about it. Okay? And then we have here the Death card. So, magkakaroon kumbaga ng transformation or pagbabago doon sa dynamics ninyong dalawa. Kung dati parang nahihiya-hiya pa, kung dati parang nangangapa ka pa kung ano yung nararamdaman niya, this time, you will be really sure about it kasi pati siya, magbabago siya ng approach toward you. Mas magiging, na siya, honest. Okay? And then we have here the Two of Cups. So, magiging kayo. As it turns out, pareho naman pala kayo ng nararamdaman sa isa't isa. Kung dati nalilito ka, kung dati feeling mo ikaw lang yung may gusto, ayun, finally, malalaman mo na, the feelings are mutual pala. And then we have here the Five of Swords. Ayun nga, medyo lang talaga siya before. Hindi siya naging honest towards you before sa kung ano yung tunay na nararamdaman niya. Okay, and then we have here the Eight of Cups. Eight of Cups. Bakit nandiyan sa Eight of Cups? We have here the Knight of Wands. Sino si Knight of Wands? Knight of Coins. Parang meron parang merong manggugulo. Hindi naman manggugulo. Parang may third party na magpaparamdam. Okay?
parang namimili ka sa kanilang dalawa. So, meron ditong ibang tao na mag-approach sa'yo na maaaring iniwan ka before, nilayuan ka before. Pwedeng ito rin yung magiging dahilan na kaya ka medyo confused din dito siguro. Kasi nakikihalo sa confusion mo itong tao na ito. Okay? But the good thing about it is we have here the High Priestess. Magiging wais ka sa paggawa ng desisyon mo. Okay? At pipiliin mo talaga kung sino yung alam mo na mapapasaya ka. And then we have your Magician, which is whatever it is that you desire, it will happen. Okay? Na kung parang ang desire mo is itong tao na ito na aamin sa'yo at alam mo na mas magiging happy ka sa kanya, totoo, mangyayari. Okay? Basta kumbaga, trust your instincts about making the decision kung sino sa kanila yung pipiliin mo. And whatever it is that you feel that is right will actually happen. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius? We have here the Temperance card. Ano kaya ibig sabihin ni Temperance card? We have here the Hierophant. Parang ito na daw ang perfect timing, tamang panahon para ikaw ay magkaroon ng serious relationship. Okay? And then we have here the Ten of Coins. Yeah, talagang napaka-secured, napaka-committed itong relationship na mangyayari or maibibigay sa'yo. And then we have here the Page of Swords. Pwedeng air sign din itong tao na to. Nandito rin naman si Sagittarius, Taurus, and Earth signs. Okay? Taurus, Virgo, Capricorn. So, let's see. Eight of Swords. Bakit nandiyan si Eight of Swords? Siguro dati, parang hindi pa nga panahon for the both of you to be together. Parang pareho kayong nakatali sa different situations. Okay? Kaya tipong ngayon, yung tamang panahon na kasi pwedeng nakawala na kayo doon sa dati ninyong sitwasyon. Okay? And then we have here the Six of Wands. So, mararamdaman mo ngayon na itong tao na to ay naibibigay na sa'yo yung oras, atensyon, yung priority na maaaring dati hindi niya maibigay sa'yo. Okay? Kasi nga, wala nang pumipigil, wala nang hadlang. Okay, hindi na kayo nakatali sa kung ano man yung nangyari before. And then we have here the Tower. So, kumbaga, magsisimula na ayusin ninyo whatever issues you had in the past na sumira, kumbaga nga, sa inyong relationship. Okay? And then we have here the Eight of Cups. Pwede rin na itong tao na to before is iniwan ka, made the wrong choice, naghanap ng iba, nakaligayahan, pero mali pala siya. Ngayon, nasabit siya doon,
Kaya ngayon nagbabalik siya, parang ganun. Okay? And then let's see. We have here the Hermit. Yan, nagkaroon siya dito ng realization. Natauhan siya na parang ay mali pala yung ginawa ko. And then we have here the Chariot. Kaya tipong nagmamadali siya dito ngayon na bumalik sa'yo. Okay. Parang nakawala na kasi siya. Free na siya. And then we have the Ace of Wands. So magkakaroon kayo ng new beginning nitong tao na ito. Parang lalandiin kanyang muli. And hindi lang yon, mas magiging seryoso siya sa'yo ngayon. Parang talagang magkukumit siya sa iyo. And then we have here the 10 of Wands. So parang handa na siya nagampanan yung mga responsibilities. Handa na siya na harapin kung ano man yung mga naging problems ninyo before at ayusin. Parang mas handa siya na pasanin, kumbaga, pasanin lahat yung mga naging issues or problems ninyo before. Parang nag-man up na siya. Okay? Kung dati tinatakasan niya yung mga responsibilities niya sa'yo, this time, aakuhin niya or tutulong siya. Okay? And then we have here the Fool. So, ibig sabihin, magkakaroon kayo ng new beginning which is more stress-free. Parang lahat ng mga problems na meron kayo noon, pwede yan maibsan, okay? At gagaan, kumbaga, yung inyong connection or relationship sa isa't isa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.